wala sa Espiritu Santo niya, ang mga Panginoon niya. Ngunit po sa gabi nito, muli po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Hindi lamang po sa napakaraming biyaya at pagpapala na patuloy at walang tawag na katulad sa amin. Kundi sa lahat sa biyaya ng buhay na hanggang ngayon ay pinahihiraman sa amin. Walang katubas na legato. Hindi lang po milyon. Milyon. Ay po Panginoon sa gabi ito. Sa amin pong muling pakikinig ng iyong banal sa buhay na salita. Dalangin po namin na buksan mo po ang aming puso at isipan. Upang ang bawat butil lang mga salita mong nais mo pang ihayag sa amin sa gabi ito ay patuloy naming kasabikang pakinggan ng may pagmamahal. At lang sa gayon, Ama, ay walang masayang ni isang butil ng salita mo sa amin ay magbibigay ng katapangan. Magbibigay ng isang kakaibang paglago na ayon sa iyong kalooban. Kaya dalangin po namin, ipagkaloob sa amin sa oras na ito ang iyong banal na Espiritu. May siyang sasama, gagabay at papapubay sa amin lahat. Lalo higit sa akin po, Panginoon, na gagamitin mo. Alam ko po ako hindi karapat-dapat. Kabalit sila rin dapat ng Panginoon. Upang ang salita mo'y mahayag. Kaya Panginoon, pagkaloob sa akin ang karunungan. Kailangan ko. Gawa po ang bawat salita ng ating sa akin. Magsilbing isang mabuting bibig na aalagaan at tutubuin namin sa aming kaligayang puso. Ama, panatag po kami kapag kasama namin. Kaya samahan po kami. Hindi lamang sa pag-aaral na ito, hindi lang sa pag-ibig na yung salita, kundi sa habang buhay na kami ay pansamantalang naninirahan sa Diyos. Samahan po kami ng pag-iiwanan. Ang lahat na ito isang kailangan sa iyo. Sa ngalan po ng Panginoon at ng Ilisan sa Pilipinas. Ang ngalan naman at ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin. Pagkain po natin ang salita ng Diyos na ating pagsasalusaluhan ngayon. Ayon po sa Ebanghelyo sa Lucas, kabanatang 12, alakang 13, hanggang 21. Sinabi ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aring mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mahal ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasariman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang kalinghagan ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya, nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking anin. Gigibain ko ang aking mga pamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin na pang buhay. Kaya mamamahay na lang ako. Kakain, iinom, at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangan, sa gabi ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasabitin ng mag-itipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit tukha naman sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Okay, pwede ka po tayo upo.
sa mapagpalang po. Napakagabi rin Ang po. bilis po ng panahon. Alam mo, tinignan ko yung record ko kung kailan ako huling nagpunta rito. Ako yung 5 buwan ng anak. Ganun kabilis. Diba? Pagka ganun kabilis, ganun din kabilis tayo tatanda. Tama. Amen. At kapag tayo kabilis tumanda, palapit na tayo ng papalapit doon sa araw ng magkaminsan, kinakatakutan ng marami. Ano yun? Kamatayan. Kamatayan. Di ba? Nakakatakot ba mamatay? Sino nagsasabi nakakatakot mamatay? Taas na sanay. Lahat hindi natatakot mamatay. Sino ang... Pero lahat tayo mamatay. Amen? Hindi lang natin kailan kung kailan. Amen po ba? Pero yung katulad ko, malapit-lapit na. Whether you like it or not. Amen? 78 na po si Brother Rene. Amen? Ilang panahon na lang. At ako'y haharap na. At nawa sa pagharap ko sa ating Panginoon. Ako'y sabihin niyan, tuloy sa karya inihanda sa iyo. Wala pang hindi kaya natin dito. Amen? Ang mahirap kapag tayo humarap, sasabihin sa atin, sino ka ba? Hindi kaya tayo maanin sa Amazing Grace eh. Bakit gusto mong pumunta rito sa ating kaharian? Hello? Kung umaatin natin yun naman, pero sabi nga niya, baka naman tinutulugan nyo. May kapiran lang, gabi naman eh. Amen? Wala akong problema sa akin kahit kayo matulog. Bakit? Hello, bakit? Walang problema. Ayan, na ako. Mabuti pa yung gising ka eh, di ba? Pero hindi kayo nakatutulog, baka hindi ka naman gising. Pero yung tulog ka lang, hindi ka matutulog. Alam mo ba? Okay, ang topic po natin ngayon, ang mayamang hangal. Amen? Kung titignan nyo, ano makikita nyo? Mayaman talaga, di ba? Napapalibutan sila halapi. Pero kung pagmamasalan nyo, parang malungkot. Hindi ba? Ano po to? Siguro yan, mga 78 na rin ang edad. Malungkot siya. Bakit siya malungkot? Kasi sinabihan siya ng Diyos. Hangal. Sa ganito ipatuloy ang tanang buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inyaka? Yun ang naging dahilan ng kanyang kalabutan. Amen po ba? Okay. Nais ko pong simulan ng ating topic sa isang kwento. Kahit pa isang kwento. Ang kwento po ay tungkol sa, ayan, yung po estudyante yan eh, nakauwi na kaya nakapagpalit na ng uniforme. Nakausap yan. Ang sabi ng isa, ako binulungan ng teacher ko, hangar daw siya sa katalinuhan ko. Ay, isa, ako rin eh. Binulungan din ako. Ang sabi, hangar siya sa aking karunungan. Sino kaya sa dalawang estudyante ang nagtataglay ng mas nakahigigit? Nakatangian. Yung bang sinabing matalino o yung magulang? Yung mga estudyante, sagot kayo. Hindi yata naintindihan. Ang sabi ng isa, ginulungan ako ni Mister, hangal siya sa aking katalinuhan. Sabi ng isa, ako rin tinulungan, ang sabi, hangal siya sa aking karunungan. Ang tanong ko, sino sa kabilang dalawa ang nagtataglay ng mas higit na katangian? Yung bang nagtataglay ng karunungan o yung nagtataglay ng katalinuhan? Karunungan. Akala ko ng araw, parehas lang yan. Kasi parehas ng tulog. Di ba? Karunungan, katalinuhan. Di ba kakaiba pala? Sabi ko ni Father Dave Busitio, saan ka po natin? Kilala niya. Ang sabi
sabi niya, ang tao raw na matalino, alam ang tama at mali. Pero ito tao marunong, ginagawa ang tama, iniiwasan ang mali. At marami ng tao na matatalino, pero hindi lahat ay marunong. Dahil ang katalinohan daw, pwede mo yung nakuha sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga aklat at sa mga pakikinig. Pero ang kabunungan, yan ay nagmumula sa relasyon mo sa Diyos. Kaya nga sabi sa Kawikaan 1:7, ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula na ano? Karunungan. Andiyan pa ba kayo? O pumalagpat na andiyan pa. Amen? At makapapasok po tayo sa pinto ng langit, hindi dahil sa tayo ay matalino, kundi dahil meron tayo karunungan na wala sa Diyos. Amen po ba? So, halos parehas ang kulog, pero may pagkakaiba. Mas mataas ang antas ng karunungan kaysa kalinuhan. At ako po ay naniniwala na taglay parehas ito. Katalinuhan at karunungan. Bakit? Sabi sa akin, bakit? Kasi po, andito kayo ngayon. Amen? At para sa akin, yan ang katalinuhan, yan ang karunungan. Yung tayo ay lagi at naglalagit sa mga napisisa ng ating Panginoon. Amen? Kaya kung nais natin maging matalino at marunong, kailangan lagi tayo sa piling ng Panginoon. Tama, sister? Amen? Kasi kung hindi tayo matalino at hindi tayo marunong, yan na tayo. Masakit sa tainga, nasabihan na tayo hangal. Amen? Hindi ba tayo? Hindi ba marunong? Ay, nangagas tayo natin ang gusto. Amen? Mahirap kapasabihan na. Pero walang accepting ko dito. Amen? Lahat ay pwedeng maging hangal o matalino, depende yan sa kung ano ang ginusto natin. Amen po ba? Amen? Pagmasdan po natin yan. Yung nasa gabing kaliwa, ang laki ng buka ng bibig. Amen? Parang galit. At parang ano? Bakit? Kasi maliit yung utak. Amen? Ilan ang tao? Yung kabila. Tayo lang. Nakatingin magdinig. Amen? Nakatingin. Bakit? Malawak ang kanyang pang-unawa. Kasi, tama lang ang utak. Palakpakan ko natin. Amen? So ngayon, lahat ay ito inangal. Ipindiyan sa gusto natin. Amen. Katulad sa gabi ito. Meron mo bang pumili sa inyo para magpunta rito? Wala. Ulan loob. Okay. Ibig sabihin na, pwede natin ang sinin na tayo matatalino. Bakit? Kasi marami sa mga Kristiyano, marami ito. Nasaan? Hari nasa iluman. Di ba? Nasa liwaliwan, nasa barkada, nasa bituan. Hindi ko naman sinasabi masama. Pero nagpunang sila ng katalinuhan. Amen po ba? Nagpunang sila ng katalinuhan. Masakit na pagsabihan ay kayo naman. Sino estudyante rito? Lahat. Siyensya ka na, ikaw nasa bungan. Ikaw tatanungin ko. Halimbawa, sinabi yung ng teacher mo. Hangat mo naman. Araw-araw na lang yan ang itinuturo ko sa iyo hanggang ngayon. Hindi mo ba natututunan? Masakit. Kahit sabihin mo pa na yung pamamaraan ng teacher mo para ikaw matuto, pero masakit pa rin yan.
Bakit? Kasi yung mga salitang ganyan, nakaputik yan lalo na sa kabataan. Lumaki ka na, hindi mo pa maaalis ang hindi nagsabi sa akin na pinangal. Amen. Pero ang pinakamasakit sa lahat, kapag ang Diyos ang nagsabi sa atin na tayo mangal. Tama? Bakit? Wala tayo kahit ipag-ibig sa Kanya. Alam niya ang buong ating pagkatakot. Ang sabi ko sa Kawikaan 5:21, ang paningin ni Yahweh sa tao hindi naalis, laging nakasubaybay, bawat oras, bawat saglit. Ibig sabihin, wala po tayo gusto. Amen? At ang sabi niya, sa Matthew, at kayo, maging ang buhok ninyo bilang iyang lahat. Amen po ba? Bilang niya. So, balik tayo sa lalaking na, ano po ang naging kakulangan at kamalian yung lalaki at yung napagsabihan na? Para sabihin pa natin hangal, na siya ay nag-ani, ng napakaraming ani. At wala nang paglagyan ng kanyang ani, di ba? Kaya nagtasya sa kanyang sarili, nagigibay niya yung naliliit na kamali. At magtatayo siya ng malalaki. At mabayo, hindi. Kasi matuhan sa tao ang maghanda. Amen? Upang siya ay, kumain, upang sumagana ang buhay. Amen? Mag-ipon at mag-ipon upang kung nais na niya huminto sa pagtatrabaho. At yan ay isang pagkinawa sa atin. Sabi niya, ayun, sabi niya, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay, kaya pamamahinga na lang ako, kakain, inom, at magpapaya. Masama ba yan? Hindi. Kahanga-hanga na ang tao ganito, di ba? Nakikipag, hindi umaasa sa ibang tao. Makipag, inisip tayo sa mga taong sabi na ini, sa masipag usap, sa tamad, di ba? Ang lalaki ng kaman ay magtrabaho, laging nakahilaka, labas paldiyan, pero pagkalatong ng tinggan, hindi mo unahan kami ka lang, totoo hindi totoo. O tingnan niyo yung video, o yan. Nakahilaka, labas paldiyan, hindi ko naman unahan. Inaabang ako ang bumagsak. Hallelujah. Amen. Palakpak ko tayo natin sa mga. Amen. Bakit siya? Dapat sabihan ng mga. Bakit? Marahil ang mga inimpok ng kayamanan ay mga kayamanan inaan, nananakaw, nililindong, tinatangay ng lang. Siguro pamilya pa tayo, masariwa pa, yung nangyari ng baha. Sa Cebu, ay ka naman natin, di ba? Ang dami na sa lagta. Mga kotse, parang mga laruan, patong-patong. Amen? Yung mga bahay na ilindor, wasak. Yung kayamanan na inipok na nanakaw, kamakailan lang, inusulong sa Hong Kong, di ba? Pinakipunan ng maraming panahon, pinagpawisan kasi sa sigla na wala. Yan ang iniipok ng mga tao eh, kasi nagkakayan. Mahal, kayamanan, wala kasi sa isak na wala sila. Wala! Yan ang iniipok niya. Pero ano sabi ng salita ng Diyos? Kaya, huwag kayong matimpok ng kayamanan dito sa lupa. Bakit? Dahil dito hindi naninira insekto at kalawak at hindi nakapapasok ng magnanakaw. Sa halin, bakit po kayo ng kayamanan sa langit? Tuwing walang naninira insekto at kalawak at walang nakapapasok ng magnanakaw sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon
kanyang gusto. Amen? Pangalawa, yung lalaki nagkamali sa akala ng mahaba ang kanyang buhay. Amen? Kaya ayaw ng ayaw. Ipon ang ipon para sa katawan, pero walang naipon para sa kanyang sarili. Sarili ng sabi ko. Hindi po ba? At maraming tao namumuhay ng ganyan. Trabaho ng trabaho. Trabaho ng trabaho ng pagbiyaya mo. Sa gawain ng Panginoon. Ano na? Ang daming dahilan. Amen? Andiyan ang mamamalengke, andiyan ang maglalaba, mamamalangkay, etc. Ibong araw ng linggo. Trabaho kayo. Ama, sino sa inyo gumagawa niyan? Wala naman. Palakpakan ko natin mga. Kasi kung araw ng linggo, pinagtatrabaho pa. Kaya yung lalagawa, huwag ka umaw sa salita ng Diyos. Amen? At yun po ang problema sa tao, nakatulong lang sa katawan. Yung kaluluwa, pinabayaan lang. Amen? Kaya nakikita mo, binis na binis. Inis na inis. Linis na linis. Pero yung loob bulong. Bakit? Hindi na linis. Amen? Ang linis lang ay ang labas. Kaya napakalaga po na tayo umalis sa mga ganitong gawain. Ang mga refleksyon, lalo-lalo na sa misa, sa banal na misa na kung saan pinatanggap natin katawan at dugo ni Kristo. Yan po ang magbibigay sa atin ng kalatantan. Amen? Makukuha mo yan sa mga. Makukuha siya dito po yun. Sa madyungan, sa linggungan, ispisan, buwan ng may buhay, nag-uusapan. Makukuha mo yan. Pero dito po, kahit kaya, kung magkaba ang nagsasalita, kahit matanda na, o baba ang nagsasalita, kahit pa paano, kahit kunti-kunti, makakakin tayo ng salita ng Diyos na siyang pagkain ng ating kaluluwa. At higit sa lahat, manapanatili natin ang ating relasyon sa Diyos. Amen? Kapag siya'y wala sa gawain ng Panginoon, uliktado na tayo sa Kanya. Tutol lang natin yung relasyon. Hiwalay, di ba? Ano sabi ng salita ng Diyos? Ako ang unang umas, kayo ang mga sanga ang nananatili sa akin at ako sa Kanya ang siyang mamumunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kapag kayo hiwalay sa akin. Amen. Hindi magagawa pa tayo maghiwalay tayo sa Diyos. Yung Diyos na pinagmula ng ating buhay. Kaya dapat kung sino nagbigay sa atin ng buhay, doon tayo magdinikit. Amen. Kumangit. Ang sabi nga kanina ni sister, yung nagdarap, Lord, hawakan mo ako. Kasi maaaring ako'y makabitaw, pero kapag ang Diyos kumutawak sa atin. Amen? Hindi tayo bitawan ng Diyos. Ganong mabait ang Diyos. Lagi lang tayo lalapitan, lagi lang natin lalapitan. Kapag may problema, sis, pray ka lang. Pray ang sagot sa anumang problema ang dumarating sa atin. Amen. Iwasan ko natin yung hindi mahal. Pero sa totoo lang talagang parang ang dami ng mahal. Amen. Bago-bago sa langit ang lamaan ay Saul. Sinamaki Saul. Amen. Uulitin ko ito, kaya na, alam ko na sabi ko na sa inyo, baka may answer kung banggitin ko ito, ulitin ko. Ilang beses pinapakain ng katawan? Walang-wala. Ito. O magbilang tayo, ha? Isa sa almusal, ang halian, isa sa hapunan, hindi sa pagitan, 5 na. Pagdating ka ng panulog ng TV, o kaya ikaw ay nagsisilpon, may nulong yata. Totoo din ito. Walang-wala, anim. Kaya yung ating kaluluwa, ganoon din pakadami yung ating pakainin. Hello?
Sumunod kayo, ganun na. Hindi! Isang oras lang! Tawag ng linggo, kahirapang pa. Amen? Yung iba, ang lapit-lapit ng simbahan, hindi pa mapuntahan. Amen po ba? Hindi pa mapuntahan. Kaya makikita po, matatabangan. Pero, lunoy, pupo, gapo, kahit hindi ko ang ibig sabihin ng popo, luno at gapo. Nakakaba pero wala naman loob. Amen? Bakit? Kasi kulang sa espiritualidad. Sabihin nyo, kulang sa espiritualidad. Kapag ang tao malakas ng espiritualidad, kahit kaya katulad ko, malakas yan. Amen? Kapag nangyari, sumagigit ka ba? Anong oras ako mali? Wala akong alas 3. Anong oras ako dumating? Alas 5 pasado. Kasi po, ako kahit kailan, buhat ng ako'y maging kapagpahayag sa salita na yun. Ni isang beses, hindi pa ako nalilig sa kapuntan ng gawain. Kasi ang mga elder. Amen? Bakit? Ang kabilang ko, Diyos ang aking pinaglilingkuran. Bakit ako magpapakali? So ang lalo na ako pinagtatrabaho, hindi rin ako nalilig para sa aking pamilya. Dito pa kaya sa gawain ng pamilya. Amen? Siguro rin ay payat na pa yan. 78 na. Huh? Wala akong maintenance na tinatama. Taas ang kamay na may maintenance na. Ako lang. Okay, tayo. Kayo, sister, wala akong maintenance. Marami, bakit tayo naman taas? Ay. Kapag tinatanong kayo ng gano'n, magtaas kayo bakit? Iba ka na ilinig din. Ano ilinig yan ito din? Oh. Ay, hindi lang kaapa, hindi ko ito magagalingin. Hello? Amen? Vitamin. Paminsan-minsan, pag kami nagbibigay sa barangay. Pero tingnan nyo naman, magbigay pa ako sa lakaran. Amen? Tanging mga brother king, nung humayo kami ito sa Laguna. Sabay kami lalabas ng alas 4 ng hapon. Maglalakad kami dyan, medyo malayo ng konti yung sakayan ng iyan. Paglalakad namin, ay buwangan! Kasi ang bagal! Tatawagin ako dyan, ay ganda! Ang galing mo ako! Ay, tanong mo kay Brother Bill. Totoo yan! Amen? Bakit po ako ganito? Kagaya bang ako? Hindi! Gusto ko ng tularan nyo. Kasi po, ang vitamin ko, ito, pagkain namin. Ngunit lumakot sa Jesus, nakumukulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen? Ito, may pakikita ako sa inyong picture. Balang araw, ganito tayo. Aurolaan nyo ba kung anong picture yan? Tawa ka ng tatay, walang nauulaan mo ba? Hindi! Eh, bakit tawa ka ng tawa? Ayan. Lahat tayo nagaan dyan. Sa ayaw natin at sa gusto. Amen. Whether we like it or not, isang araw mula ngayon, dyan tayo nakagusto. Ha? Eh, bata, matanda, pwede dyan. Amen? Wala ka na tayo! Wala! Pagkamatay niyo. Ayaw yung natawan. Pagka namatay, aalis yung kaluluwa. Yung kaluluwa yan, maglalakba yan. Dalawa ang kayo yung kakuha niyan. Mabuti! Kung langit, walang problema. Ibig sabihin, naalagaan na ang kanyang kaluluwa. Kaya kung sa inyo mo, ibig sabihin na, hindi mo naalagaan. Amen? Hindi ba mga hindi nga nagsisimba. Ako ay ibig sabihin. Kaya dapat parehas natin inalagaan ang ating kaluluwa at kaluluwa. Tama? Hindi yung pupunta sa Bini Pablo. Di ba wala akong sinasabi?
Magpapaganda ng buka. Magpapalinis ng buko sa kahayan sa paa. Magpapalibag at magpapangulay ng buko. Amen? Magpapadugtong ng pilik mata. Magpapadugtong ng singay. Magpapadugtong ng ilong at bata. Hindi pa siya sa magkapagawa sa kanya ng Diyos. Amen? Ang tanong gumanda ba? Sabi mo pala, hindi ko nagdabalik na infeksyon. Ang laki ng problema. Sabi ko gumanda yung ilong na balik ko. Hello? Nabalik ko. At pagkatapos ka mga kapatid, ang laki ng bayaran sa ospital. Amen? Kasi, ang pilit na pinagaganda ng tao ay ang naman. Tandaan natin, ang tunay na kagandahan nagmumula yan sa loob. Amen? At hindi sa labas. Pagandahin natin ang loob. Kasi hindi ang gaganda ang palabas natin sa anuan. Nagre-reflect yan. Hello? Nagre-reflect yan. Hindi may mga tao. Meron mga tao na hindi naman nagaganda o kamuha ko. Pero, hindi nakasasawang tingnan. Amen. Masarap kausap. Masarap pakulo. At suriin mo ang ugali ng mga taong ganyan. Mabubuti at aliginis ang kalooban. Amen? Pero meron mga tao, sabi lang tingin, ang guwapo. Pero pag nagsalita naman, bakit? Magaspang ang lumalabas sa pilo sa kanya. Bakit? Kasi nga, hindi nalilito ang loob. Amen? Malakpakan natin. Malakas ng malakas. Ilang malakpak meron na eh. Hindi dahil naasok na. O, may pakikita sa iyo picture ha. Picture dito. Mga bata, tingnan niyo yung picture. Ano? Ano ang nakikita nyo? Nakasimano. Pagkasabi mo nakasimano. Pagkasimano ka, bawal nakasimano. Ito isa. Magkailagan lang yan, magkaiskwela yan, kinanong mo yan. Pero bakit ito? Ang kaya ng buha. Ano kaya naman? Sabi ko lang salita ko. Ang nilolok ng tao ay mababasa sa kanyang mukha, magiging yun ay mabuti, magiging yun ay masama. Ang maliwalas na mukha ay tanda ng malinis na budi. Siya yun. Malinis at masalimot ang mukha ng may iniisip na masama. Yun. Kaya, ang mga taga-atin English, kailangan ganyan. Ako po, dito sa barangay, alam ko po ang mga regulasyon doon. Ang sabi ng aming kapitan, si Mr. Akuma, bawal sa atin ang nakasimangot. Pagkaisip ko nga, kung nakita ko kayo, suskindi mo kayo. Dahil tayo masaya. Meron bang dahilan para tayo ay suminamot? Meron. Baka may problema, tawagan mo. Amen? Ang tandaan mo natin. Tandaan nyo. Magastos pagandahin ang labas. Amen? Magkano ang palisok ng ilon? Libo-libo yan. Magkaito ang kwait ng dibdib. Libo-libo yan. Hindi ka pa sigurado kung gaganda ka na. Baka ikaw mahabang usap. Amen? Pero magpaganda ka na. Ising! Wala kayong nagkakasin. Pumunta lang kayo tuwing Sabado dito sa Amazing Grace. Ang makinig kayo ang buhay ng iba ng
Wala po yung pagkakalakaan. Amen? Magkakaroon kayo ng bagong jiwa, bagong pag-iisip, bagong pagkatao, at ultimong kailangan mo, papaguhin. Kung dati maganda ka lang, magiging tinatawag. Amen? Kung dati ba ka lang, magiging tinatawag. Amen? Pwede mo ba magabang ng mote? Kunti lang. Ako po pag-aayo. Siyempre, malilimuan. Mag-ibig ka ng konti para siyempre. Mag-aabaw kayo ba? Tutulanan namin, tutulanan mo. Tutulanan ang abawa. Nakatingin sa akin. At sabi ko, bakit nakatingin ka rin? Pagin nabubuwa-buwa ka sa akin. Ito po sabi ng ating abawa. Masabi niya, sabi mo paano hindi ka naglilingkod? Hindi ka naman ganyan sa kanyang nagbalaki. Pero na yun, talaga mo lang nalalaki. Saan ang kanyang ng Panginoon? Wala, ibig sabihin lang, lahat tayo magaganda. Wala pa kayo natin. Kaya mamaya, pag-uwi niyo, pumarap kayo sa malamig. Kanan. At kayo po ang magsasabi. Totoo pala yung sinasabi ng kayak na matanda niya. Ganda ko na. Hello! Amen! Kaya nga meron tayong ganda na. Dinagbago niya ako araw-araw. Dinagbago niya ako araw-araw. Dinagbago niya ako araw-araw. Ngayon bukas at kanilang ang pag-ibig mo ay laging na araw-araw mapagulitan yung Panginoon. Hindi rin yung kanya ugali. Kaya nasabi, kanina sabi, kaya maiwasan po natin. Nang dahil mo natin ang gawa ng Panginoon, ay nasusunod. Ay nasusunod. Sayang ang isang milyon. Kanya, hindi natin hawak ang buhay. Paano kung ilabot ka ng kamatayan ng kikismis ka? Talagay mo, makakarating ka sa akin? Nakuha niyo yung ibig sabihin? Dapat araw-araw, nakahanda tayo mamatay. Ano? Nakahanda. Sino na tayo mamatay? Paano ka tayo? Oh, sino na may pamburot sa inyo? Kasi po ka nagdayo. Hello? Ngayon, mga kapatid. Hangal po tayo. Kapag ang ating kapamandan, ang ating inadyan. Amen? At yung ating kalulay sa kanayan natin. Amen po ba? Hangal po tayo kapag inahalaan natin na mahaba pa ang itatagal natin sa ibang mundo. Hangal tayo kapag tayo nagpatumpik-tumpik pa ng paglapit sa Diyos. At lalong napakahangal tayo kapag andito ka na sa buwan ng Panginoon kung pag-isip ka pa, naglayo ka pa. Amen? Kasi meron mga tao ganyan. Kapag meron hindi na gusto, naglalay ka muna. Diyan muna kayo. Kapag hindi ka doon. Eh, paano kung paglalay ka mo bigyan ng nanay? Ako mo nakalo yun. Kaya pag galing na mamatay, eh, palo mo na nakaw. Dumarating na hindi natin alam. Amen? Pero pag nanakaw, nakakatok mo na sa iyong pintuan, sasabihin, hoy, nanakawa na kita. Ulit ka lang. Ganyan na hindi ka. Saka nanakawin ang lahat sa iyo. Amen? Ang sabi ni Lola Mitrin, ang paborito niya kawin. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula
at mayroong katapusan man ang ating maging kapalagi. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Alam niyo ba kung kailan kayo mamamatay? Hindi. Bakit? Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Kaya sa susunod na Sabado, darating kayo nakita na. Kasi kapag hindi kayo dumating, baka marami ng kabahan. Baka kayo ay tinawag na Diyos. Amen? Si Brother Leo Loren, kasama namin ng Sabado sa Makati, ngayon nakatulog. Ang laking lalaki. Hindi alam na mamamatay na siya. Amen? Walang nakaka-alam. Amen po ba? Walang nakaka-alam. Meron kong tinatawag na orasan ng buhay. Hello? Kapag daw umaga, alas 6 ng umaga, sa oras yan ng buhay yan, mga alas 6 din ng umaga. Pag-alim na taon, ang bata sa umaga, sa orasan ng buhay, alas 6 pa lang yan. Kaya kapag tanghali na, sa orasan ng buhay, ano na yan? Halimbawa, 35 years ka na. Malayo na yun pa rin. Amen po ba? Pero kapag 78 ka na, ano na tawag yan sa orasan ng buhay? Dapit hapon. Amen. Araw din at liwanag. Takip! Hindi. Ang lapit. Amen? Amen? Oh, kaya nga sabi ng tula na yan, ang buhay ng tao ay tulad ng isang orasan na sa bawat tiktak nito ay may oras na nagdadaan. Mga tiktak nito ay kayo sa pakinggan, lalo na kung ikaw ay bata pa at nasa kasibulan ang gulang. Bawat galaw ng dalawang kamay nito ay mayroong kahulugan na nagsasabi sa atin ang buhay ay mayroong hangganan dahil pag ito'y huminto na sa kanyang paggalaw, ito'y nagsasabi sa atin sa daigdig na ay papanaw. Kaya samantalahin na natin bawat tiktak ng orasan, gawin na ang dapat gawin hanggang ito'y gumagalaw dahil pag ito'y huminto na, ito'y hindi na mabubuhay. Pinatunayan yan sa aklat ng awit. Ang buhay ng tao ay parang bakuang katulad sa parang ay lumalago na animo ay bulaklak. Kapag ito'y nahanginan, nawawala kung nalalagas, nawawala man din ito at hindi na namamalas. Kapag tayo lumakaya, tayo hindi na makikita. Hindi na rin mamamalas ng kanino mang mga mata. Ang tanging maiiwan lang natin ay mga bintong alaala at ang mga bakas ng paa na tinahak ng ating mga paa. Saan ba ito kami pumunta nung tayo bata pa, nung nasa likiling landas o sa lundas na gawin na patungo sa Ama. Kayo po ang sasagot sa Panginoon. Amen. Minsan po kasi mga kapatid, nalilibang tayo at naliligaw ng mga paanyaya ng sanlibutan. Amen. Kamagandang pa ng maraming pang kayamanan dahil hindi ng maraming pang. Ngunit, ang problema dito at tiyak na makasasabas sa atin kapag ang puso natin at isipan ay napatulalang sa mga bagay na ito, sa mga kayamanan at mga material na bagay, at nawala na tayo ng panahon doon sa nagbibigay ng tunay na kayamanan at ito'y ang Diyos. Ang Diyos na sa lahat ay papagabin sa ito. Amen. Sabi ko, salita. Ano ang magagawa? Ano ang mapapala ng tao? Makamtan na niya ang buong daigdig kung katumbas na maligay ang kanyang buhay. Ano na ang mapapala niya kung siya'y
mapapahama. Amen? Magmang ang isang talinong nag-iisip ng kasayaan. Ngunit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamakayan. Ang sabi ni San Pablo, kaya ang paninglamit ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggang ang mga bagay na hindi nakikita. Ano yan? Yung ang langit, ang hantungan at magiging tirahan ng mga matatalinong tao. Palakpakan natin ang ating Panginoon. The poorest person is not the one without money. It is the one without God. Ang tao raw na pinakamahirap ay hindi yung tao walang salapi, kundi yung tao walang Diyos sa kanyang buhay. Amen. At bilang mga hahantulong mo kayo ng isang tula. Paano ba masusukat ang isang katalinuhan? At paano rin ba malalaman kung ang isang tao ay hangal? Saglit akong naupo at ito'y aking pinagnilayan dahil di ng isang tao dapat alam ko ang kasagutan. At sa aking pagdidilay, ako'y may nakaklasan. Ang tao pala'y mayroong iba't ibang kahangalan. Ito'y sarili ko lang pagsusuli, sarili ko lang ng pananaw, kaya maaaring para sa iba ay iba rin ang pangalugan sa kung sino ang matalino at sino naman ang hangal. Kaya upang tayo hindi magkamali sa tamang pakahulugan, sumanunod po tayo sa banal na katulatan. Dahil ito po ang magsasabi ng tunay na katotohanan ng ginatayo natin, tumpak na katagusan. Kaya balikan po natin kay Jesus ng talinghaga. Talinghaga sa mayamang ng bukirin ay nagtali ng sakana. At dahil wala ng pagsiglan sa dami ng kanyang ani, maliliit na kamalig niya kinagitan at pinalitan ng mas malalaki upang doon ilagay mga ani at ari-ari ang handog niya sa sarili. At pagkatapos ay binigyan niya. Kaya makaroon na kong ari-arihan at hindi na tutularin habang ako'y nabubuhay. Kaya mamamahingan ako, kakain, iinom at magsasaya, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, amal ka! Dahil sa gabi ito'y papawiyan ka na ng hininga. Kanino nga'y mapupunta ang mga inimpok mong yaman? Ganyan ang sasabihin ng mga tao. Nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit bukha naman sa paningin ng Diyos. Marahil ngayon ay nagdinaw na sa atin kung sino nga at matalino at sino naman ang hangal matatanggalin. Hangal daw yung mga tao tulad ng mayamang ito na bawang inimpo ay ang kayamanan ng mundo. Kaya dito niya binuhos oras niya at panahon upang ang kanyang hangalin magkaroon ng layon. Hindi naman masama ang ganyang layonin. Lalo na ang Diyos na likha sa iyo ay di mo dinudutin mo. Dahil lahat ng meron ngayon sa ayayan ng galing, kaya kung nais natin mapagilang sa matalinong tao, ang Panginoon Diyos ang siyang unahin mo. Hindi ka mabibigyo, hindi ka matatalo, dahil makikita ng langit, ibigay niya sa iyo, yan ang gagang ng timpalang nakamtan ng sino mang tao. Kapag siya ay natutong magpakatalino, matapos siyang marinig ang aral na dulot ng tulang nito. Yan lang naman talaga ang tangi kong layunin. Kaya ang pagtula ko'y hindi ko initigil. Ayaw kong matulad tayo sa mga taong hangal na
nag-akala sa sarili, mahaba pa ang kanilang buhay, nag-impok na nag-impok hanggang sa yaman. Subalit, wala rin palang madala ng bawian na sila ng buhay niya. Sa oras, jadi nagkalimutan. Salamat po Panginoon sa aral na inuro mo sa amin. Na kami ay magpakatalino at huwag kami mga tulad sa mga taong hangal, na muhay ng hangal, kaya tanahan ko nila ay pangkat. Kaya po Panginoon, patuloy mo kami samahan. Subaybayan kami, ingatan kami upang kami maging matalino at upang kami pupustapan sa iyong kariyan at ang sa iyong Panginoon. Hindi naman naligaw. Sapagkat ang isang napakalang biyaya, yung pagkatapos ng buhay namin dito sa lupa, kami naman ay tanggapin sa ilahan. At alam po namin ay pagkakaroon ito doon sa mga taong tunay na tumulong sa iyo. Tunay na nagmahal sa iyo. Tunay na nagmalataan sa iyo. Mga tao, hindi na ang sarili, hindi ang sarili, hindi ang papa, ikaw. Kaya po, Ama, ang aking pakulit. Salamat, ginagalit po namin sa iyo. Buong-buo ang alam Jesus namin Panginoon at naging sa kapatid. Amen. Salamat naman. Pagkakalit tayo naman. Okay, papahit po tayo naman. Papahit po na lang. Ligay po nyo sa kasipan niyo. Na itong mga lamis na tulig na pahit.